pagbibigay ay sa pumuubos ng ating mga Panginoon. Ang pagbibigay mga kapatid ay matagal na ang pinagpilipaginan. Dahil ang sabi nila, lumipas na daw yung pagbibigay. Ang tanong mga kapatid, nagbago ba ang Diyos? Nagbabago ba ang salita ng Diyos? Yung salita ba ng Diyos sa Old Testament, sa New Testament, magkaiba ba yung mga kapatid ang tanong? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ibigay mo, sabi niya, yung kasampung bahagi. So, ang pagbibigay mga kapatid, utos ba yan ng Panginoon? Utos yan ng Panginoon. At ang sabi niya, 18, sabi niya, cannot enter into the kingdom of God. Ang sabi niya, ang magnanakaw, hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsasabi. Nagipagkatuwiran yung mga tao sa Panginoon. Yung ikasampung bahagi ay binibigay sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, ninanakaw mo sabi ng Panginoon yung para sa templo. Yung Diyos mismo ang nagsabi. So kapag pala hindi mo ibinibigay yung ikasampung bahagi mo sa gawain ng Panginoon, inanakawan mo ang Diyos sabi ng salita. Amen. Sapagkat ito ay kanyang utos. Matagal na pong pinagtitibatehan ng mga tao yan na sa ating panahon daw hindi na kailangan ibigay yung ikasampung bahagi. Amen. Pero ang sabi ng mga salita ng Diyos, kundi lang na binawasan mo ang salita ng Panginoon, mga kapatid, kasalanan na yan. Paano pa pag tinanggal mo, mga kapatid, yung pagbibigay? Hindi ba kasalanan sa Panginoon? Baka maging dahilan pa yan na hindi mo pagsunod sa Diyos, isang bahagi na hindi mo sinunod yung pagbibigay. Baka yung magiging dahilan na hindi mo ikaliligtas. Dahil yan ay utos ng Panginoon magbigay. Kung tutusin mga kapatid, hindi yan kailangan ng Panginoon dahil ang Diyos mismo ang may-ari na lahat ng bagay. Para kanino po yan mga kapatid? Sa templo ng Panginoon. Upang sabi niya, may magamit ang mga magagawa ng Panginoon. Para kanino doon sa mga tao, doon sa mga kaluluwang ililigtas ng Panginoon. Amen. Sabihin po kayo mga kapatid, dahil noong wala pa tayo mga kapatid sa ganitong gawain, may mga tao rin naman na binali para sa atin. Amen. At yung mga ibinibigay ng mga mananampalataya, yun ay ginagamit upang ito ay maligtas ang bawat kaluluwa. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag kang manghinayang sa bawat ibinibigay mo tinutulong sa gawain ng Panginoon. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, ang paalala ng Diyos, ito sa atin, cannot enter the kingdom of God. Amen. So mga kapatid, mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Kaunting bagay na para sa atin, parang napakaliit na bagay na hindi mo ibigay yung ikasampung bahagi, baka ito pa ang magiging dahilan na hindi ka maliligtas. Amen. So mga kapatid, kayo po ay tumayo, tayo po yung manalangin. Nagilang Diyos na mga pagkayan sa lahat. Sa oras po ito, Panginoon, buksan mo ang aming pangunawa sa bagay na ito, Panginoon. Ito ay utos mo. At dapat namin itong ganapin at sundin, Panginoon. Nagilang Diyos, ikaw ang nakamayari na lahat ng bagay, Panginoon. Hindi mo ito kailangan sapat, ito'y kailangan ng iyong templo, Panginoon. Para doon sa mga kaluluwang iniligtas mo. Dahil ang Diyos, buksan mo nawa ng pangunawa ng bawat isa, Panginoon. Maunawaan ang kahalagahan, Panginoon, ng pag-ibig. Handog sa iyong gawain, Panginoon. Bastasan mo, Panginoon, ang bawat kamay na magbibigay. Mga trabaho, Panginoon, mga business na Panginoon, Panginoon, mga anak ng gatag balay mo. Maging ang mga anak mo, Lord, na
salita ng Diyos, ikaw na huwag tumugon sa kanilang pangangailangan ng maraming salamat, Panginoon, bilang po lahat ng kapurihan at pangyari ka at inaalayo at magpakain ng in Jesus' mighty name. Amen.